pumunta ka talaga sa bahay dahil mag-uusap tayo. Napakabastos mo kanina sa harapan ni Mang Guling. Hindi mo na ginalang ang matanda. Bakit niya bibilin yung mutya? Hindi ko inasahan na ganun pala siya kasakim. May medalyo na nga, tapos pinagkakainteresan pa tong ngipin. Ngayon pa nga lang ako nagkaroon ng ganito tapos kukunin pa. Hoy, huwag ka nga mangarap na magkaroon ng karunungan. Hindi lahat ng biniyayaan ng mutya ay sinwerte. Marami akong kilala na matay bago natutunan ang lahat-lahat sa lihim na karunungan. Ikaw rin, kung gusto mo mamatay na maaga o sige, hawakan mo ng maigpit yan. Grabe ka naman kung makapagsalita ka, tay. Sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin, aalis naman ako eh. Dinadaan pa sa kung ano-ano. Mauna na kayong bumalik. Susunod ako mamaya, may gagawin pa ako. Sumunod ka talaga, hindi na ako bababa rito para sunduin ka. Nangangatog na tong tuhod ko kakakyat baba ng bundok. Pag-alis ng ama, trinabaho kagad ng binata ang mga gawain. Saktong natapos pagsapit ng takip silim. Nagsinde ng sulo. Lalakad na sana paakyat ang kabundukan nang masipat ang maglolo. Napabuga ng hininga. Sa puntong ito dama ang dulot na takot. Iyo, pagpasensyahan mo na kung bumalik kami. Hindi kasi namin matunton yung daan patungo sa bayan. Pwede bang makahingi ng pabor? Kahit ngayong gabi lang, bigyan mo kami ng masisilungan. Napahawak si Enteng sa itak. Habang lumalapit ang mga ito, lumalakas ang kabog ng dibdib. Nanindig na rin ang balahibo matapos maramdaman ang pagiging aktibo ng pangil. Halos mapaso na ang hita sa init nito. Naku, aalis na po ako eh. Doon ako matutulog sa bahay ng tatay ko. Ganun ba? Baka ayos lang kung dyan sa silong ng kubo mo kami pumwesto. May papag naman. Magagamit na namin yan. Sige po. Ito na rin ang gawin niyong kumot. Kayo na po ang bahala sa sarili niyo ha. Mag-iiwan na lang ako ng sulo dito sa labas para kahit papano may ilaw kayo. Pasensya na talaga, hindi ko kayo masasamahan. Kailangan ko nang umalis. Walang problema, iyo. Maraming salamat sa kabutihan mo. Mag-iingat ka. Habang paakyat ng kabundukan, hindi maiwasan ni Enteng ang lumingon. Mag-isa lang na naglalakad, subalit mapapansin na may nakasunod. Ang kinakabahala niya, halatang hindi tao ang nasa likuran. Mahina ang ilaw ng sulo, kaya hindi maaninag sa malayuan. Hindi mapakali, binunot ang itak, sabay kausap sa pangil. Kung sakali mang totoo ka, ipakita mo ang bisa. Protektahan mo ko mula sa hindi nakikitang kalaban. Nang mapansin ang anino na bigla na lang duman, hindi maiwasan ang sumigaw. Tinatawag ang ama. Maya-maya pa kumaripas ng takbo. Sa puntong ito, lumitaw ang mismong figura ng aswang. Habang tumatakbo palayo rito, sumagi sa isip ang hubog ni Mang Baino. Magkasing tangkad, magkawig ang laki ng katawan, maging ang galaw kapag naglalakad ay kuwang-kuwa. Lalong lumakas ang kutob niya. Maya-maya pa may maliit na nilalang. Sa loob ng binata ito ang apo ng matanda. Nang makapag-isip ay kusang huminto. Hinarap ang mga ito. Itigil na natin ang habulan. Hindi nyo maitatago ang sarili nyo. Kilala ko kayo. Magkausap lang tayo kanina, Mang Baino. Mula sa kadiliman lumantad ang aswang. Sa kabilang direksyon naman, ang maliit na nilalang. Sabay pang umatungal. Panay paninindak. Ngunit hindi nagpadala sa Enteng. Sa isip kasi ng binata kung ipapakita ang takot, malamang gaganahan ang mga ito. Pinakita niya ang itak at hinamon sila. O dali na, sino mauuna sa inyo? Yung bata o ikaw? Mang Baino, pakibilisan ha.
Baka pagalitan ako ni tatay kapag matatagalan ako sa pagdating sa bahay eh. Hindi malaman ni Enteng kung saan humuhugot ng lakas. Tila kusang bumubuka ang kanyang bibig. Kaso nga lang, sumugod ang mga ito. Nanlaki ang mga mata, hinampas ng sulo sa pagkataranta. Mabuti na lang hindi sabay ang pag-atake. Sobrang bilis ng kilos. Akalain mong kidlat na humahagupit. Padaan-daan lang habang sumasaglit ng atake. Sinikap naman ni Enteng na gumanti. Panay taga, kaso nga lang hindi natatamaan ng kalaban. Hindi nagtagal siya pa ang napuruhan. Dumulas ang patalim. Sa kanya tumama. Handa na sanang tanggapin ang hapdi. Kaso nga lang hindi niya naramdaman ang sakit. Nang kapain ang tinamaang bahagi, laking gulat dahil walang sugat. Sinuri pa ako mapurol ang itak. Nang ibalik ang pansin sa aswang, nasa paanan ang maliit na halimaw. Kinakagat ang binti. Ang nakakatawa, kiliti ang nararamdaman ni Enteng imbis sa sakit. Hindi napigilang matawa, napatigil sa paglusob ang mga aswang. Pasensya na kayo ha. May kiliti kasi ako dyan eh. Mang Baino, pakitanong nga po sa apo mo kung marunong ba siyang umatake. Nangingiliti lang siya. Hoy bata, gusto mo bang turuan pa kita kung paanong kumagat at mangalmot? Sayang ang tulis ng pangil at mako ko kung mangingiliti ka lang naman. Nasagad si Mang Baino. Walang pasabing umatake. Hindi rin maunawaan ni Enteng kung saan humuhugot ng liksi. Nagawang makailag. Sa puntong ito namalayan na lang, tumagos ang itak sa katawan ng nilalang. Napaatras pa siya sa gulat. Umangil ng napakalakas. Hila-hila ng maliit na nilalang ang matanda. Hinatid lang ito ng tanaw ni Enteng. Nang mawala sa paningin, binitbit muli ang sulo. Nagpatuloy sa paglalakad. Gayon pa man hindi maunawaan ang kaganapan. Para sa kanya, gawa lamang ito ng kanyang imahinasyon. Masyado ka namang ginabi. Ano pa bang ginawa mo sa kubo? Muntik na kitang sunduin eh. Bakit pawisan ka? Nanginginig pa, ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo. Mas malala pa sa multo tay. Wala ka bang narinig na ingay? Meron pero sobrang hina, parang sa malayo yata nagbula. Bakit mo naman natanong? Tama nga talaga. Kahit sa malapit naman nangyari, hindi naman maririnig. Naingkanto ko na naman. Yan ang napapalabo kapag gabi akyat sa bundok. Naglalaki yan ang mga puno dyan. Hindi natin alam kung anong klase ng elemento nakatira. Ano? Ipapagamot ba kita ay magguling? Hindi no. Matutulog na po ako. Biglang sumama ang loob ng binata matapos marinig ang pangalan ng albularyo. Hanggang ngayon, nagdaramdam pa din. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Enteng ang pagyupi ng nipa. May biglang tunog. Narinig na ito kanina. Kaya naman may ideya kung ano ang nangyayari, lalo pa nang mapansin ang sunod-sunod na kalmot. Nang pagmasdan, para bang tatanggalin ang bubong. Bumangon, kumuha ng itak at binitbit ang mutya ng puting kalabaw. Bumulong dito ng proteksyon at tapang para labanan ang nananalasang halimaw. Dahan-dahang lumabas. Mula sa bubong tanaw ang aswang. Ito ang maliit na nilalang kanina. Pasimple itong sinita at inutusang bumaba. Mabagsik ito. Tumalon kagad at sumaglit ng pag-atake. Tumama ang mako ko, subalit hindi nagtamo ng sugat. Angas mo rin ano, Utoy. Kung makakilos ka, akala mo kung sinong mabagsik. Nasaan ang lolo mo? Alam mo, pwede mo nang alisin ang itsura mong yan eh. Mabuti pa bumalik ka sa pagiging tao, mag-usap tayo. Kinikilabutan ako sa mukha mo, ang pangit eh. Idadaan sana sa maayos na usapan. Kaso nga lang hindi nakinig ang bata.
Sumugod ng sumugod. Hindi naman napigilan ni Enteng ang sarili, lalo na nang masagad ang pasensya. Gumante ng atake. Sa pakiramdam ng binata may sumapi sa katawan. Malakas at matapang na nilalang na siyang tumapos sa buhay ng halimaw. Hindi matandaan kung paano ginawa. Pero namalaya na lang, tumagos ang patalim sa mismong leg nito. Tumilapon pa nang bungguin ni Mang Baino. Nasa anyong aswang pa rin ito. Yakap-yakap sa bisig ang nagiingalong apo. Hindi nagtagal binawian ng buhay. Nabaling sa binata ang lahat ng hinagpis at galit ng matanda. Tumayo ito. Kaso nga lang panay tumba dahil sa iniindang sugat. Mang Baino, tama na ho. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Ipagpatawad mo ang ginawa ko. Pinaglaban ko lang ang sarili ko sa atake ng apo mo. Sugatan ka na pakiusap. Huwag na nating palalain pa. Lumaban ka ng patas. Huwag kang magtago sa gamit mo. Hoy, paano magiging patas ordinaryong tao ako tapos aswang ka? Patas ang nangyari sa atin. May kakayahan ka bilang aswang. Ako naman ay merong mutya. Malas nyo lang, mas malakas ang kargada ko. Halika dito. Tapusin na natin ang laban. Sinubukan nitong bumalik sa anyong aswang. Subalit hindi na magawa dahil nangihina na ang katawan. Bumabaha na rin ang dugo mula sa sugat. Pinilit ni Enteng na patigilin, kaso nga lang nagpupumilit ang matanda. Gustong makagante sa nangyari sa apo. Kahit gumagapang na, patuloy pa rin sa pagsalita laban sa binata. Papatayin kita. Kukuhain ko ang buhay mo bilang kabayaran sa nangyari kay B-Boy. Hayop ka. Hindi ka na naawa sa bata. Aba, ayos ah. Ako pa ngayon ang hindi naawa. Manong, hindi dahil bata ang apo mo. Kasalanan ko na dahil mas matanda ako. Sumugod siya. Malamang gaganti ako para ipagtanggol ang sarili. Teka, wala kang karapatan na magsalita na parang tao ka. Dahil kung tutusin, aswang ka lang naman eh. Aswang kayo ng apo mo. Tumayo ang matanda. Nagmamadali sa pagsugod, pero kagad kumilos ang kamay ni Enteng. Tinaga niya ito. Dito na namatay si Mang Baino. Enteng, ang ingay niya. Aswang. Ano yan? Pugot na ulo, sus Mariose. Pinatay mo yan. Mga aswang po sila, tay. Huwag niyong kawaan. Hindi nakaimik ang ama. Questionableng nakatitig lamang sa kanya. Bago matauan, inutusan nitong magbitbit ng pala para magukay ng libingan. Hindi kagad tinabunan ng lupa. Pinuhusan ng gaas ang mga katawan at sinunog. Habang naghihintay kung kailan magiging abo, dito naglakas ng loob magsalita ang ama. May inamin, bagay na hindi inasahan ng binata. Ang totoo niyan, nasaksiyan ko nangyari kanina doon sa gubat. Sadyang hindi ako nangialam para makita kung ano ang kaya mong gawin. Alam ko kung gaano kalakas ang pangilang kalabaw. Ano man ang kulay na nagbigay niyan. Pasensya ka na kung medyo kumontra ako nung una. Ayoko lang na matulad ka sa mga kaibigan ko. Nagkaroon sila ng mutya. Pero bago matutunan ng lahat-lahat, namatay sila eh. At tama ka, ikaw ang biniyayaan. Ikaw na ikaw ang gagamit at makikinabang yan. Huwag mong hayaan na makuha ng kahit na sino at gamitin mo yan para sa kabutihan. O ngayon sino nagdadrama? Naku, manang-mana talaga ako sa inyo. Pero tay, maraming salamat po. Kung sakaling gusto ko maging manunugis para makatulong sa kapwa, papayag po ba kayo? Ngumiti lang ang ama sa kanya. Nang mga sumunod na araw naging buhos ang atensyon sa pakikigapas, sumasagi sa isipan ng kalabaw. Nasasabik na muling makita, pero malabo na. Hindi na ito nagpakita pa.
Sumadya sa bayan at sa mga karatig sityo. Kaso nga lang, hindi na talaga nasilayan. Dahil dito, inisip na lamang ni Enteng na baka sadyang binigay lamang sa kanya ang tangan. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin itong ginamit, katulad ng pinaalam sa ama. Naging manunugi si Enteng, tagapagtanggol ng mga taong nangangailangan sa kanilang sityo. Siya ay binansagan na Nardong Enteng na may lakas ng puting kalabaw. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, na ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan na pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.